Dumadating, minsan akala mo hindi, malayo, pero nagugulat ka na lang, pag-ising mo, meron na naman storm sa buhay mo. Amen? Sa bansa natin, ano yung dating storm na nangyari? Nung COVID-19, 2020, COVID-19, di ba? Buong mundo. Ano pa ba bakit yung storm na pinagdaanan ng mga Pilipino? Ano ba? Earthquake! Kailan lang yun? Meron na naman nung parang isang linggo, meron na naman. Amen? Parang puro sa Davao. Puro Davao. Kung ano mo kayo nyo. Ano pa ba? Yung flood. Yung pagbaha. Kung kailan lang naulan, bumaha. Tama po ba? Yung ilang bahay sa Laguna, talagang hanggang bewang ang tubig. Hindi na nagbago. Over the years. Hindi lang yung baha. Ang naging storm ng Pilipino, ano pa? Flood control. May pondo na nga eh. May flood pa din. Amen? Ano pa ba? Yung crisis sa Middle East. Tama po ba? Yung mga naapektuhan, yung mga kababayan natin ng OFW, na talaga namang binibilang ang bawat siren. Yung mga kaibigan sa Kuwait. Ang lagi na lang po sa Facebook, ayan na naman. Kasi may siren sila, tapos pababa na naman sila sa bumper. Hindi nila alam kung yun ang huling siren ang maririnig nila. Amen? Storm sa ating buhay. Pero iba-iba po tayo ng storm na pinagdadaanan. Pwede pong financial. Lagi na lang. Pinalagi na lang sa may financial. Storm. Minsan kagagawan mo. Ano kagagawan mo? Kasi kumuha ka kay home credit. Tapos problema ka after 3 months. No? Kumuha ka ng bagong motor. Diba? Tapos after 6 months, hindi na kaya bayaran. Amen? Nakagagawa natin. Pwede rin naman hindi. Health problem. Ako po, diabetic ako. Sabi ko nga, Lord, yung prayer ko lang. Kung hindi mo ako papagalingin, kasama mo na. Can you confident to say that? Kaya napaka-inspiring ang buhay ni Ate Beth. Sino hindi na-inspire? Nakita ko siya kanina, naalala ko. At ang nakita ko, ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Tunay. Diba? Storm sa buhay natin. Pero ang sabi dito, anchored in God's peace. At ang sabi po dito, kukunin natin yung ating text from the book of 2 Timothy. Buong chapter 2. Ilang verses po yan? Nakapapasa na? 26 verses. Okay? Ilang beses ko na po nabasa yung 2 Timothy. Pero sabi ko, parang hindi ko pa rin siya naintindihan. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Alam sa ating buhay. Kung ito po ay ating ina-apply, at ito tayo po ay may kasabikan sa mga salita niya. Ano po? So bago po tayo magpunta sa ating pag-uusapan, ang title po, napakasimple. Magpatuloy. Sabi niyo nga po, magpatuloy. Magpatuloy. Ako parang sa atin sila ang usap. Isa pa ho, 1, 2, 3. Magpatuloy. Yan. Okay. Tumakot na si Pastor. Amen. Kung sabi dito, magpatuloy. Ano yung pagpapatuloy? Yan. Ano yung pagpapatuloy? Amen? So, bago po tayo pumunta dyan, ang pinaka-root verse ng ating pag-usapan ngayon ay basahin ko po sa inyo sa 2 Timothy, pero sa chapter 1, verse 7. Basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Sa Tagalog po, ang sabi po dito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. So, maganda po sa English, sabi po dito, for God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Take note po, sound mind. Mamaya po, babalikan po natin yan. Mabi ko po, bakit po tayo dito magmumula?
Amen? So, ang ating pong key verse, ating pong magpatuloy, anchored in God's peace, the storm. Basahin po natin from the 2 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. Ang sabi po dito, ikaw nga, anak ko. Sino kausap? Yang mga anak. Amen? Mamaya po, may significance po yan. Magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Narinig niyo po? Magpakatatag kay Kristo. Sabi po dito. Pero ang sabi po niya, ipagkatiwala sa mga taong tapat. Amen? Kaya po yung tinatawag natin, sabi nga po dito, sabi po dito, ang ating pong structure muna. Pakita natin. Sige po, next. Sabi po dito, magpatuloy, magpakalakas sa biyayang nasa kay Kristo. Sabi nga po dito, ang ating pong mga key points, katulad ng isang kawal, katulad ng isang magsasaka, katulad ng isang manggagawa. Tingnan po natin yung goal natin dito. Makapagbahagi ng katotohanan, makapagpapalaya. Ano po pinagagalingan po nito? Narinig niyo po ba yung sinabi natin kanina mga storm? Hindi meron po tayong hindi nabanggit. Sabi po ni Pastora kanina, nasaan ang kabataan? Yung sa isang inatinan niya, seminar po ba yun? Church. So, service or gathering sa church. Ang sabi, tanong niya kanina, nasaan ang kabataan? At sakto naman kanina, in-appoint si Brother Marvin bilang, ano po? Head po ng ating pong mga youth at ng mga young professional. Coincidence po ba ito? Sabi nga kanina ni Pastora, walang coincidence. Walang aksidente. At ito ngayon ang ating pag-uusapan. Last week, bidang-bida po ang Cavite. Matitinding balita, nakapanglulumo, nakakatakot. Mga magulang, anong balita yun? Anong balita? Tacloban. Anong nangyari sa Tacloban? Grabe, di ba? Ilang taon? 14 years old. 40 slugs ng magazine, ng bala ang nakuha. Sa isang classroom, more than 40 to 50. Sabihin mo, ubusin yung mga klase. Grabe, di ba? Nakahilot pa rin siya. Grabe, di ba? Hindi ko ma-imagine, sabi ko, bakit natin pinakamatinding balitang narinig ko? Sa Amerika, may mga ganun din. No? May mga schools din, sabi nga, make our schools safe. Sa Pilipinas, mismo estudyante. Kailan lang, kahapon, silang meron din. Yung isa pa, meron pang isa, sa Gen 3. Narinig niyo po yung mga balitang ito? Ito po yung nakababahala. Tingnan niyo po yung goal natin. Makapagbahagi ng katotohanan, makapagpapalaya. Because these children, this generation is under attack. They are not free. They are not free. Someone is controlling their minds. Hindi po normal. 12 years old, 14 years old, doing that thing. Ano po ba? Sabi po nila, kaka-cellphone mo yan eh. Sabi nila. So, maraming causes. Maraming dahilan kung bakit. Pero sabi ko nga po, ito ay kailangan pag-usapan. Kung hindi pinag-uusapan sa church, paano ang mga anak natin? Paano ang kinabukasan ng ating bansang Pilipinas? Amen? Kaya po tingnan po natin dito. Sabi po dito, magpakalakas, verse 1 and 2, pinag-usapan. Ikaw ay anak. Napaka-importante, alam mo yung identity mo sa Panginoon. Anak ka,
nagpupumilit, na nagsusumikap, na magpakabanal, sabi niya. Pero sabi ko, we're not going from there, kapatid. Hindi po ganyan ang kaisipan. Tayo po ay mga anak. At sabi po dito sa John 1:12, datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Tinanggap niya na po ba ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Kasi sabi po dito, datapot lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila na karapatang maging anak ng Diyos. So sabi po dito, magpakalakas dahil ikaw ay anak. Kaya hindi po pwede sa isang Kristiyano na may Kristo, hindi Kristiyanong pagano na narinig ko lang, wala akong sinabi. Narinig ko lang, hindi isang Kristiyanong pagano. Anong Kristiyanong pagano? Mix-mix na lang lahat. Basta may Kristo, pinalibutan ng kung ano-ano. Amen? Huwag po natin dagdagan. Dahil tayo po ay anak, napaka-importante ang ating identity sa ating pong Panginoon na tayo po ay mga ano tayo? Ako parang wala. Mahirap matanggapin na tayo yung anak. Kung ako ang ama, yung anak ko, sabihin niya, hindi niya masabi na ako ay anak mo. Masasaktan ako bilang ama. Why? Kasi lahat ibibigay ko para sa anak ko. Apat po sila. Lahat ibibigay ko para sa mga anak ko. How much more ang ating ama sa langit? Ako ay ama lamang sa laman. Pinagkatiwala lang ng Panginoon sa akin. Pero gano'n na lamang ako magbigay ng pagmamahal. How much more ang ating ama? Amen? Na nasa langit. Kaya napaka-importante na ikaw ay isang Kristiyano, may Kristo sa puso, tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay. Ikaw ay isang anak. Nakilaalala niyo po yung anak prodigal son? Sino po ang naging tunay na anak sa dulo? Di ba nung bumalik siya, after ng lahat ay mangyari sa kanya, bumalik siya, sabi niya, gawin mo na lang kung hired servant mo, katulong. Hindi ako karapat-dapat maging anak mo, dito lang ako. Pinakamababa sa mga katulong. Pero ang sabi ng ama, tumayo pa. Lagyan ng singsing ang kanyang mga daliri. Lagyan ng alpombra. Those are the exact words eh. Ang alpombra ang kanyang mga paa. Bigay pinakamagandang robe. Magkatay ng isa. Huyang baka. At sabi ng pangalay, hindi mo nga ginawa sa akin yan eh. Pero sa bandang mo sabi, anak, you're not that. Hindi ka pwedeng gano'n lang. Kasi nga, sabi nga dito, napaka-importante. Diyan po magsisimula ang ating buhay, ng buhay, pagiging isang Kristiyano. Natanggapin mo na ikaw ay anak. Dahil hanggang ngayon, di ka pa rin gumagalaw bilang isang anak. Nahihiya ka manalangin. Nahihiya kang magsalita ng, mag-share na salita ng Diyos. Bakit? Kasi hindi mo alam anak ka. Anak ka. Amen? Pero hindi ko sabihin sa sarili niyo ngayon, ako ay anak. Ako ay anak ng ating Diyos. Amen? Pangalawa po, na ikaw, hindi ka lang anak. Ikaw ay isang tagapagturo. Yung mga kabila ka rin. Balik po. Yan. Ikaw ay isang tagapagturo. Di ba po, sabi ko sa verse 2, sabi po dito, maraming saksi, ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa iba. Sino magtuturo kung walang teacher Marvin? Tama po ba? Paano magtuturo kung walang magtuturo? Tama po ba? Paano may magpapatuloy kung walang magtutuloy? Bakit? Ano pong
key point number 1, katulad ng isang kawal. Ano yung kawal? Soldier. Soldier, during that time, yung soldier, pag sinabi mo soldier, but they protect something. They protect something. Okay? Ngayon, ang soldier na yun, they fight eh. No? Yung soldier na yun, they fight. Pero ang Pilipinas, we defend. Kasi kaya sabi nga sa mabong sabi, defend our country. Tama po ba? So katulad ng isang kawal, sabi po dito, makipagtiis sa Panginoon. We share. We share the same passion with Jesus, with our God. No? Sabi po dito sa verse 3, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. So, ibig sabihin, kapag ito po tayo na Kristiyano, hindi pwedeng walang pagtitiis. Ang Kristiyano komportable, hindi Kristiyano. Aray po. Naka-aircon ako sa gabi. Komportable. Naka-aircon ako sa umaga. Komportable. Mga po ba? Hindi po yun ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ibig sabihin po dito, katulad ng isang kawal, makipagtiis sa ating Panginoon. Anong i-defend nitong kawal na to? Kung ano ang nalaman niya at anong itinuro ng Banal na Santong Espiritu sa kanya. Kaya hindi mo lang nabasa yung Word of God, you defend it. Kasi minsan ang sabi ng Word of God, you share. Ilang beses ko natin share dito? Great Commission and the Great Commandment. Tama mo ba? The Great Commission and the Great Commandment. Ang pagsishare po ba natin ay every day, every week, every month. O yung may gagaling lang. Sabi po dito, makipagtiis sa Panginoon. In the 3 years of ministry of Jesus, never stop. Parang kung binasa mo nga yung life of Jesus sa gospel, nagpunod-punod ka ba si Jesus? May malaw ng tubig, pero pang nakutsikahan natin na sa Samaritan woman. Uminom lang ng tubig yun. Amen? Number 2, makapokus sa isang misyon. Diba? Sabi ko dito, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nakihalubila sa mga bagay ng buhay na ito upang siya ay kalugdan niya o nagtala sa pagkakawal. Nakita niyo po yun? Ang mga soldier, hindi sila nakikialam sa affairs ng politika. Kaya tandaan niyo ng people power, inihibok ng tao yung mga sundalo, sumama na kayo sa amin. That they stand there. Not unless umalis na sila Marcos before. Tama po ba? Why? Because apolitical po sila. They defend. They stand, they follow the system. Kung sino nagtalaga sa kanila, yung sinusunod nila. Sa atin, sino nagtatatag ng ating pong sarili, ng ating mga paa na tayo nakatayo ngayon? I'm inspired na naman ang maging nanay. Mr. Rose. Nakakatayo. Ang tanong, nakatatayo tayo sa ating mga paa. Nakatatayo po ba tayo sa misyon na ibigay ng ating Panginoon sa ating buhay? Anong misyon ng buhay mo, Nicole? Tolo nakakaalam at dapat alam mo na yan. Isa sa misyon ng buhay ko, bigyan ko ang example. Itaguyod ang isang pamilya na nakasentro sa Panginoong Hesus. That's one. Nabigyan sila ng maayos na buhay, edukasyon. Ihanda sila kung ano man ang mangyayari sa kanilang hinahanap. Mission ko yan. Pag sinabing mission, araw-araw, walang rest day. May rest day po ba magiging magulang? Yung nagtatrabaho, may rest day eh. Kaya sabi ng tatay, ako pagod, ako nagtatrabaho. Oo, may rest day. Ako nanay, walang rest day. Bakit? Pagdating mo, pag rest day mo, pinagsisilbihan ka pa eh. Tama mali. Mga tatay, guilty or not guilty? Ako lang ba? Nung araw mo, ganyan buhay ko, pag rest day ko, kala mo araw sa bahay. Nakataas kayo pa ako, wala ito mag-ibig. Bakit? Nagtatrabaho eh, rest day ko. Hindi ko nakalimutan ko. Nung asawa ko, walang rest day.
babangon. Nagugutom ang anak ko, babangon. Tutulog yun. Kamantala ko, sabi ko, ikaw na, kasi bukas may pasok ako. How selfish can I be? Nabasa ko po yan sa 2 Timothy chapter 3. Susunod po natin po sa atin. Baka-online. Sabi po dito, makipaglabang matuwid. Nakikipaglaban po tayo sa buhay, pero dapat tayo ay matuwid. Minsan kasi nakikipaglaban tayo sa salita, hindi naman tayo matuwid. Bakit? Tama nga pinaglalaban mo. Pero yung sinasabi mo parang hindi naman tama. Di pa mamaraan mo, baka hindi tama. Amen? Ako lang po ba ulit? Ako lang po ba ulit? Minsan ka lang. Baka minsan kaya tayo hindi magiging blessing sa ibang tao, sa kasamahan natin sa trabaho, sa ating pamilya. Bakit? Mabuti ka. Pero kapag naapakan yung sapatos mo, hindi nag-iingat eh. Nakakainis naman to. Ito naman to, nagmamadali masyado. Buti na ako mababanat ng kotse. Ako lang ba, ano? Sa pastor ka, hindi ka na mag-drive. Tama ko ba? Si Kuya, lagi mo nag-drive. Nakakainis naman to. Sabi nga, positive reinforcement. Last week ko natutunan. Isipin mo na lang, nagmamadali ako kasi pumunta sa hospital. Ang hospital yung siguro sa isang pamilya. Magalit ka ba? Kahapon, may nagbukas na naman yung lakang ng rin. Itang-chena na lang ako. Sabi ko, Lord, sabi ko kanina, no? Bigay ng makapagbahagi ng katotohanan makapagpapalayo. Bakit? Hindi sila malay. Why? Because they have something in their head na kinokontrol sila. Amen? Patuloy po natin. Katulad ng isang magsasaka. Sino gusto maging magsasaka? Ang weird. Sino po dito? Nasa tulog sila ate. Yung mga anak ni Ate Pepe. Sino gusto magkaroon ng farm? Yan, Sister Rose. Si Pastor. May farm si Pastor. Nasaan ito, Pastor? Roblon? Huwag niya lupo mo sa Kaluya. Amen? Ang weird lang, bakit? Nung araw, ang lolo ko may farm. Tatanim sila ng sibuyas, tatanim sila ng bawang, tatanim sila ng palay. Depende kung anong season. Ano? Meron siya mga itik sa likod. Ano? Sabi ng nanay ko, huwag yan ang trabaho, hindi yan maganda. Sila ay factory worker. Nanay ko at tatay ko. Tapos sila pa ay nagnegosyo ng karning baboy. 2 to 8, sabi niya, hindi, magkatrabaho ka, mag-aral ka para makapagtrabaho ka. Tutulong mo po, nakapagtapos ako, nakapagtrabaho po ako for 13 years sa isang fast food. Ano ba? Alam niyo naman po yung story natin. Only to find out, pagtandaan po naging mo ng 45, parang gusto ko magkaroon ng farm. Parang gusto ko magkaroon ng 18. Sabi ko, ano doon ako nakatira? Babalik ko doon. Pinag-ipunan ko pa. Tama ka na eh. Pinag-ipunan pa. Naging plantita pa. Tama ko ba? We all always go back. I don't know. Bakit nangyayari yung mga bagay yung mga totoo? Napakadami ko naghahangad na magkaroon ng farm. Mga klase ko, nasa farm. Di ba maganda trabaho na bakit nagpa-farm niya? Nagpa-farm niya siya. Pero sabi nga, kapag tumatanda ka, parang inisip na yung mga gusto mo, sobrang fresh air, sobrang maganda yung environment mo, fresh yung kinakain mo, and all, kasi hindi ka na makakain sa fast food. Kasi pag kumain ka sa fast food, mamaya may masakit na dito, may masakit dito. Di ba? Wala ka naman po gano'n. Mataas na ang sugar. Okay? Pero sabi nga po dito, magpatuloy katulad ng isang magsasaka, may pagpapagal. Anong pagpapagal? May ginagawa. Kahit anong ginagawa. Hindi ko sinasabi pagpapagal, kailangan pagod. Hindi po. Kailangan makabuluhan ang ginagawa. May dating. Nagba-Bible study. May dating. Bakit? Bible study. May Bible study tayo bukas. Basta lang ang Bible study. Hindi pinanalangin yung text ng pag-aaralan doon. Walang relevance dun sa community. Bakit? Walang pagpapagal. Ano nangyari? Ritual. Religion.
Maganda po mag-Bible study. Pero lagyan po natin ang impact. Lagyan po natin ang relevance. Sayang. Pumunta ng Sunday, nag-cellphone. Pumunta ng Sunday, hindi naman nakinig. Buti si Ate Lucy may notebook. Kanina iniisip ko yun eh. Ito, bakit walang notebook ngayon? Dati may ang dami ng notebook. Kasi ngayon, pwede naman sa cellphone. Kala mo, nag-i-use. Nag-chat down pa rin. Pwede din naman. All this lang ako na nag-notebook. Si Sister Lolo nag-notebook din. Labas ang edad natin. Okay. Sabi po dito, katulad ng isang magsasaka, magpatuloy ng may pagkaunawa. Sayang ang ginagawa kung walang pagkaunawa. Narinig niyo kanina? So verse 7, sabi po dito, at ng kapangyarihan, at ng pag-ibig, at ng kahusayan. Pagkaunawa, wisdom. What you know is knowledge. What you do every day is wisdom. Magkaiba po yun. Ako po, sabi ko nga po ako, dami ko na nabasa ng libro. Ang libro ko nga po, di 3 box mo na ito sa bahay. Kung sino po may mga gusto mga libro, marami po ako ha. So sa mga nasa online din, marami po akong Christian books, marami din po akong marketing books. Pwede po kayo mag-message sa akin, bibigyan sa yung libro. Maganda po po yun. Amen? Knowledge, alam mo. Pero yung ginagawa mo, yung knowledge na yun, wisdom yun. Amen? Ang tanong, may knowledge ka lang ba o may wisdom ka din? Kasi yung magsasaka, hindi pwede walang wisdom. Bakit? Meron nga sila eh. Pag umulan ng umaga, may ganun sila eh. Unang ulan ng taon, tapos hapon, may ganun sila. Okay. Hindi ko maalam eh. Hindi naman ako magsasaka. What I mean to say, yung alam mo, pag hindi mo ginagawa, hindi wisdom yun, kapatid. Tama po ba? Manalangin every 6 o'clock. Pag tumunog yung alarm clock, 6 o'clock, manalangin. Ritual, merong puso. May pagkaunawa. Kakain, mananalangin. Ang panalangin, pare-pareho araw-araw. Ritual, may pagkaunawa o ginagawa lang. Amen? Makikita mo natin yung pinapakahiwatig po ng ating po teksto. May pagtitiis. Hindi na na-discuss na po natin. May pagtitiis. Sa hirap po na maging magsasaka, may pagtitiis po talaga tayo dapat. Why? Because we are expecting fruits. We are expecting fruits. Kanina, yung sa tinanim natin, pinagtaniman natin, no. We are expecting fruits from you. Faith, fruits. Tama ba? Faith bears fruit. Amen? Tama ba? Amen? Kaya po lang ang sinasabi po sa church po na ito, no? Wala po tayong ambag. Talagang ang Panginoon, lahat po ng ginagawa po natin, overflow of God's grace in our life. Last, katulad ng isang manggagawa. Sino po manggagawa? Pagkatatapos na po ng May 1, may dagdag sahod pa ng May 1. Meron ba? Wala. Hindi ko nabaltaan. Hindi kasi, hindi ko... Sino po walang empleyado? Walang empleyado dito. Napansin ko lang. Walang empleyado dito, no? Ay, si Brother Marvin. Ay, si Kuya. Okay. May increase ba ng May 1? Brother Marvin, wala? Wala, no? Walang increase, no? Diba, dati pag May 1, may increase. Sabi po dito, mga manggagawa, may pagsisikap. Magpatuloy ng may pagsisikap. Nagsisikap ako ba tayo? O naging routine na sa atin, 10 taon na tayo sa trabaho, naging routine na lang, lock in, ganito gagawin, wala ng passion, wala ng init. Amen? Katulad ng isang manggagawa. Ito lang ang ating pong buhay. Ay meron po mga pagsisikap pa rin. Number 2, may katwiran ng salita ng Diyos.
mga empleyado po, meron po silang mga handbook. Meron po silang sa HR, rules and regulations. Meron silang metrics na KPIs. Ano po? Key Performance Indicators. Sa buhay spiritual po, meron din po tayo yung ating pong salita ng Diyos. That is why we have the law. We have the law so that we will know what's right and wrong. Amen? Okay, so may mahaba pong pag-uusapan. Law and grace. Marami pong nag-uusap sa ganun. Pero ang law, pagkaalam ko, dito natin sinusuri. Tama ba ang ginawa kong mali? Kasi kung walang law, how would you know? Amen? Kaya sabi nila, di na importante ang Old Testament. Amen? And paano yung cross-reference mo dito? Pag pinag-aralan po natin, ang pakaganda po. Number 3, may paninindigan. Magpatuloy ng may paninindigan. Ano paninindigan mo? Yung katwiran ng salita ng Diyos. Amen? Naninindigan ka, alamin mo muna kung nasa salita ka ng Diyos. Dahil kung hindi ka rin nakaapa, problema ka sa ganun, for sure. Yung storm, lalaki-lalo. Amen? Lalaki-lalo. So sabi nga po dito in summary, ating pinagsisikapan. No? Sabi nga po, may pagsunod sa kabanalan. Sa holiness ng ating Panginoon. Pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan. Naalala niyo yung sa verse 7? Not the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Inulit. May pagsunod sa kabanalan, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan. Amen? Sabi po dito, may malinis na puso. Okay? Number 3, may pagnanais na makibahagi ng katotohanan. Kaya napaka-importante po ng evangelism. At ang buhay mo, hindi mo kailangan pumunta doon sa kapitbahay mo para mag-share mo sa salita ng Diyos. Tinitingnan ka pa lang nila paano mo ginagawa yung buhay mo, evangelism na yun. Naririnig ka sa loob ng bahay mo, palamura kayo din sa loob ng bahay. Pag-i-evangelism, mag-share na ako sa salita ng Diyos, sabihin niya sa'yo, get away from me, Satan. Nakamo ba? Kasi yung buhay natin, evangelism eh. Kaya nga napaka-importante, sabi ng iba, kaya napaka-importante daw na tayo ay pinipilit nating mamuhay. Alam mo na maayos. So that hindi tayo katisura ng iba. Minsan may mga legal na bagay, nakala mo tama, pero pag tinignan mo sa salita ng Diyos, mali. Tama ba? Legal. Ano ang legal? Legal naman bumili ng alak sa tindahan. Legal ba uminom? Ay, may tutulong. Nainom na ako kanina pa. Tama po ba? Pero ang sabi, bawal magpakalasing. Ngunit ang sabi din ay, wine is a mocker. Pandaya. Bakit ka pumunta mo sa Mandalaya? Bakit ka pa magpapadaya? Hindi, matatag naman ako eh. E kaso yung nanonood sa'yo. Nakita ka ng anak mo. Weak yung anak mo. Kasi bata pa. Hinaya ako. Sinabi ng klase niya, tara, tayo ay mag-shot. Sabi niya, antay ko nga, nagsashot niya. Kasi kaya niya. Kaya ko din. Antay ka. Nagulat ka na lang, may anak ka ng alcoholic. Kasi ang sabi mo, di naman masama ang alak. Naka-inspire ba tayo na iba? That is how we live responsibly as Christians. Meron po akong, para bago tayo magwakas, meron po akong, nag-ayos po kami ng mga damit. Ano po? Sa mag-ayos namin ng damit, may nakita ako isang damit, kulay pula damit. At nagulat ako, kasya na siya sa akin, okay?
first aider. Tapos meron dito logo ng Red Cross. Bakit po? Certified first aider po. Amen? Pero never kang naisuot. Why? Because I am afraid. I am not equipped, fully equipped. Sinuot ko siya, may na-aksidente niyan, bigla akong tawagin, boy, first aider. Teka lang. 15 years na yung nakakaraan ng huling training ko. Kaya ko isuot yung t-shirt. Dapat ko isuot. Ayaw ko isuot kasi kasya naman. Kasya eh. Diba? Hindi sinasabi ko lang, okay na. Then, what I mean to say, yung responsibility, putting on that shirt, I cannot bear it. Tayo, bilang anak ng Diyos, dala natin ang pangalan ng Diyos, kaya ba natin isuot araw-araw ito? Yun lang po yung ating napakaganda eh. Kaya nga po ang buhay po natin kay Kristo Jesus. May sasakatuparan po natin yung ating goal na makipagbahagi ng katotohanan, makapagpapalaya sa ibang tao. Dahil ang buhay mo ay pinakikitaan na ikaw ay laging may pag-asa dahil kahit krisis ng pandemic, hindi nakasumusakot yung mukha mo. Magkakasama na po tayo noon, Pastor, tama po ba ng pandemic? Pero hindi, lagi kong testimony, hindi naubos ang bigasan. Lagi dumadating si Kapitan. May dalang 5 kilong bigas. Totoo yan, mga kapatid. During that time, 2 pirasong sardinas at 5 kilong bigas would extend our family for 3-4 days. Natuto kami na iba-ibang dish. Ito natatanda ng mga anak ko. Yung meron kami nilulutong pansit kangkong. Kangkong, sardinas, saka sotamon. 2 ulam namin yung maghapon. Pansit na may kangkong, na may sardinas. Kasi kangkong libre. Sotamon, paano na sotamon? Tama po ba? Busog ang pamilya, may pagkain, may kapayapaan sa puso. Dahil alam namin, ang Diyos nariyan at pinatunayan niya ng Panginoon. Amen? Kaya ang buhay po natin, wala pa tayong ginagawa, dalihin lang natin ang pangalan ng Panginoon. Tayo ay makakapagbahagi ng katotohanan, magpapalaya sa maraming tao. Bakit itong taong to? Nawala ng trabaho kahapon, bakit saya-saya ngayon? Ang sabi nga, ng mga Kristiyano daw, parang baliw. Nawala ng trabaho, tuntua pa, bakit? Sabi niya, may oras ako sa ministry. Yung pala yung pinagpe-pray niya, nangyari po sa akin ang pagpuntawanan. Ganda po ng trabaho ko. Nasa executive optical po ako, branch manager, ang laki po ng sahod ko. Ang pinagpe-pray po namin ng pastor, sabi ko, nung dati ko pastor kami, pinagpe-pray ko na trabaho na walang Sunday. Kaya iupo ba mas maraming tao ng Sunday o mas konti? Ako grabe, hindi mo maintindihan kung saan dadagalan yung mga pastoral namin pagdulubo. Hindi ako pwedeng mawalan. Nawalan ako ng trabaho. Birthday ko, December 19. Kinabukasan, hallelujah, praise the Lord. Bakit? Na-approve po yung aking pag-grab. Nag-grab po ako. Kung ibig sabihin, I can have all the time in the world for ministry. Baliw ako sa ng Kristiyano na ito. Ginawala ng trabaho, tuwa. Bakit? Eh, mas malaki kinita ko sa vlog mo. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Amen? Ate Ben? Kapatid, susuot mo na ba yung pulang t-shirt na may tatak ni Jesus sa likod? Araw-araw. Amen? May kasama po siyang responsibilidad. Pero sabi po muna, sabi po tayo ay magpatuloy, magpakalakas sa biyayang nasa kay Kristo. Tayo po tumayo, tayo